Welcome back dito sa Kuya Jericho Vlog. At makikita nyo nga dito sa screen ay isang uh, Realme 5 Pro. At ang gagawin natin dito guys is papalitan natin ng bagong LCD. Kasi guys, nagbabibrate lang siya at hindi nagdi-display. Siyempre guys, tulad ng ibang cellphone, ang gagawin natin dito una ay tanggalin yung back cover at tanggalin itong mga screw dito sa back cover. Tanggalin lang natin lahat guys ng screw para hindi natin ma-damage yung back cover pag sinungkit natin o pag tinanggal natin itong ating back cover nitong cellphone. Laging meron yan guys ditong screw sa may parting motherboard at charger board. And guys, natanggalan natin yung lahat ng mga screw na itong Realme 5 Pro. Tanggalin naman natin itong mismong kanyang back cover. And may naiwan pang isang screw. Tanggalin din natin para hindi ma-damage yung back cover. At dahan-dahan nating sungkitin ng makinis na lata itong back cover. And guys, kung makikita nyo, ito mayroong battery, motherboard at charging board. Siyempre guys, para maiwasan ang pag-short ng mga pyesa, kailangan nating unahing tanggalin itong battery connector at may nakaharang na charger flex at saka natin guys tanggalin itong battery para matanggal natin itong LCD flex. Medyo madikit itong battery guys, dahan-dahanin na lang natin hihilahin itong kanyang mismong battery. And guys, kung makikita ninyo, kita na yung kanyang flex ng LCD at medyo natiko itong battery kaya pantay natin, medyo nagusot. Ayun guys, pantay na yung kanyang battery. Siyempre guys, una natin gagawin dito is tetestingan natin ng LCD na bago itong cellphone. Ayun guys, kaya naman pala hindi na gumagana yung LCD kasi may punit na guys yung flex nitong dati niyang LCD. Kaya hindi talaga gagana. And guys, wag natin kalimutan itong kanyang screen dito sa may upper speaker. Yan guys, linisan natin itong kanyang lalapatan ng LCD para guys maiwasan natin yung angat ang pagkalagay ng LCD. Linisan din natin para walang matirang dumi. And guys, ito guys yung kanyang bagong LCD, Realme 5 Pro na LCD guys. Testingin na natin muna bago natin isalpak o idikit sa main frame o sa back panel niya. Ito guys, kung mapapansin ninyo, inuna kong ikabit yung
LCD flex kaysa dun sa battery connector kasi guys, para maiwasan natin ang pag-short ng mga pyesa. Maaari kasing mag-short guys pagka inuna natin ilagay yung battery. Maaari guys mamatay yung mainboard. Yan guys, okay naman, naggagana yung nilagay nating bagong LCD. Lahat naman ng numbers dito sa password is gumagana. And guys, tanggalin natin itong kanyang battery. Tatanggalin natin ulit. Saka itong charger flex. Para maisuot natin itong kanyang LCD dito sa back panel. Lagyan din natin guys ng dikit. Ayan guys, ito na yung bagong LCD. At una kong ang gagawin dyan is tanggalin itong plastic. Tatanggalin ko ito guys para iwas angat sa pagkalagay. Meron ito guys dito sa likod ng flex, meron itong plastic. Yan guys, tanggalin lang natin ng matalim na bagay, wag lang natin masusungkit ang flex. Tinanggal ko guys yung plastic para mai-fix itong LCD flex dito sa LCD. And guys, kung makikita ninyo, dikit na siya. At sigurado guys, kapag nilapat mong LCD ay hindi siya mag-aangat. And guys, kung makikita ninyo, walang angat dyan. Kasi tinanggal natin yung mga plastic nitong LCD dito sa likod. Yun guys, lagay na natin itong LCD flex connector. At i-fix na natin guys. Lagay na natin itong kanya mismong battery. At ito muna ang charger flex. At huli natin lagi guys ilalagay itong battery. Pag i-disassemble nyo guys ang unit, kailangan maunang tanggalin ang battery connector. Pagka naman i-assemble nyo guys, laging huling ilalagay ang battery connector. Lagi siyang nasa huli kapag ka i-assemble. Ayan, lagay na natin itong kanyang back cover. Siguraduhin lang natin guys lapat yung back cover. At wag natin kalimutan itong SIM tray na nakakalimutan ng iba.
At katulad guys ng dati, ilagay natin at kumpletuhin natin itong mga screw na tinanggal natin. Kung ano guys ang bilang nung screw, ganun din dapat pagbalik. Para guys yan ay iwas back jab. Siguraduhin din natin guys na pagbalik natin ng back cover, hindi matigas yung mga pindutan o yung mga buttons niya, power button at volume button. And guys, gumana na yung Realme 5 Pro kasi tinesting naman natin guys yung kanyang LCD kanina at okay naman. Ayun, habang nag-open yung habang nag-i-start itong cellphone, lagay na natin itong kanyang pinaka back cover. At para maganda ang lapat ng back cover at saka LCD, kailangan natin lagyan ng tape yan. Para pagkatuyo ng dikit is maganda ang lapat. And guys, salamat sa panonood at sana wag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit mo na din ang notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko na katulad nito. Salamat guys!